Ngayong gabi, Mayroon ka bang katanungan sa buhay? Sinumpa ba ako ng panahon? Sinumpa ba ako ng tadhana? paano ba maiwasan ang utang? Sasagutin niya ni financial coach Randel Tiongson. Mga katanungan ni Neo sa Diyos, idinaan sa kanta. Abangan ang kanyang latest music video na Alam Ko. Di mo kailangan pang sabihin dahil alam ko na. Mahanap pa kaya ni Robert ang kanyang tunay na ama? Samahan natin siya sa kanyang paghahanap. Sundan kung paano ni Lord sinagot ang kanilang katanungan sa Nasaan ang kasagutan? Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. There's that question in my mind na ano bang meron sa akin? Anong kakaiba sa akin? Sinumpa ba ako ng panahon? Sinumpa ba ako ng tadhana? Lumaki sa wasak na pamilya si George kung kaya't madalas siyang mapag-isa. Mas gugustuhin ko na lang na nasa loob lang ako ng bahay. Nabibilital ka ng iba at nakukutya. Tinatawag akong iniwan ng mama, ganyan. Hindi kompleto yung pamilya, parang ang laki ng kulang. Dahil sa nangyari, isang kaisipan ang nabuo kay George. Meron akong doubt sa sarili kung ano talaga yung sexuality ko. Like for example, sa pagsusuot, pagdadamit, mas gusto ko yung pangbabae. Mas gusto ko yung mga activities na mga pangbabae. Kaya mas madalas ako mabuli. Hindi nagtagal, niyakap ni George ang pagiging isang babae at nagkaroon din siya ng bisyo. Nag-enjoy ako ng sobra kasi nagkaroon ako ng freedom. Gustong-gusto kong i-prove sa kanila na may mga kaya akong gawin. May mga time na nananalo, may mga time na natatalo. Hinanap ko yung sense of belongingness because yun yung masakit na part ng pagiging bakla. Yung feeling ng ibang tao, kakaiba ka. Pilit din niyang hinanap ang pagmamahal sa kapwa lalaki. Subalit, Laging nale-left behind. Bumalik na naman ako doon sa nararamdaman ko na hindi pwedeng maging perpekto ang buhay ko. sa isang pagkakataon, nakahanap siya ng trabaho bilang caregiver. Doon ay naimbitahan siya na dumalo sa isang pagtitipon. Nagpipray yung pastor. Unti-unti kong nararamdaman yung presensya ni Lord. May bumubulong sa akin na, halika dito. Kung mawala ka dyan, kung saan ka ngayon, halika rito. At that moment, I was so overwhelmed talaga. I could say the power of the Holy Spirit. Unti-unting binago ng Diyos ang buhay ni George. Binitawan niya ang dating pagkatao at bisyo. Hangad din niya na maibahagi ang naranasang pagbabago sa kapwa. Kung binago niyo po ako, gusto ko rin magbago ng buhay ng iba. Habang dumadating ang mga pagsubok, mas lalo tayong hindi binibitawan ni Lord. Mas lalo siya nagpaparamdam sa atin. Sa kanyang paglaya sa tanikala ng nakaraan, napatawad din niya ang mga taong nakasakit sa kanya. Pinalaya na ako ni Lord eh. Bakit ko pa pahihirapan yung pakiramdam ng ibang tao? Bakit ko pa babalikan? Pinatawad nga ako ni Lord, so pinapatawad ko sila. Dagdag pa rito, nabiyayaan din si George ng kasintahang si Pearlie. At noong December 2022 ay ikinasal sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na, wow, may asawa na pala ako, may life partner na pala ako. Hindi ko ma-imagine yung ganun. Kasi hindi ko talaga expect na ibibigay agad-agad ni Lord yun. Serving God together, napakasarap sa pakiramdam. Sharing the same passion, singing for the Lord is the best experience nararanasan ko lalo't kasama ko ang aking asawa. Being husband and wife is the most kilig moments of my life. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni George, ito ang kanyang napatunayan mula sa Diyos. It's never too late to go back to the Lord. Because ang tagal-tagal ko nawala sa Kanya. And tumingin ng diretso kay Lord. Sana mas mahaba yung panahon na naibigay ko sa Kanya. Yung sinabi ni Lord na, my child, I will never leave you until you reach eternity. I am George Basilio, fearfully and wonderfully made by God. Grabe naman. Talagang makikita mo yung talagang power ni God to transform lives. 'Di ba? Dun sa buhay ni George. No? Talagang
Mama, grabe Lord, wala talaga imposible sa'yo, no? Wala talagang buhay na hindi mo kayang baguhin. Tumayo, balahibo ko. Kasi alam po ninyo, pag talagang hinanap mo ang katotohanan, lalo na sa salita ng Diyos, matatagpuan mo eh. Malalaman mo talaga na siya ang answer sa lahat. At kung minsan talagang, yung bang, alam mo naman yung tama pero nilalabanan mo. So, palagay ko, tularan natin si George na without casting judgment on or aspersion. Talaga namang, ang ano lang boy and girl lang, wala nang iba di ba? So malalaman mo naman talaga kung sino ka. So you must have the courage to really find out the truth, seek the truth. So tulad ni George, mayroon ka rin bang katanungan sa buhay? Lumapit ka lang at tumawag sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalms chapter 145 verse 18, "The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth." Yun po ang ginawa ni George. At tumawag siya kay Jesus. At sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos, unti-unti siyang binago ng ating Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, nais mo rin bang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon? Kailangan mo lang manalig sa Kanya at sundin ang panalangin ito na may pananampalataya. Father God, salamat po sapagkat Ikaw ang may tanga ng katotohanan. Ikaw ang katotohanan. Lord, alam ko, Panginoon, that I've been clouded, I've been confused, Lord God, sa nangyari sa buhay ko, sa aking sexual orientation. Pero, Panginoon, alam ko, Panginoon, sa iyong salita, nakasulat, Panginoon, ang katotohanan. Bigyan mo ako ng courage na sundin ito, Panginoon, sapagkat alam ko, O Diyos, tanging ang kapakanan ko lamang, Panginoon, ang mahalaga sa iyo at hindi mo ako iiwan kailanman. Kaya Lord, lahat po ng aking struggle sinusuko ko sa iyo. Alam ko na sinasabi sa iyong pangako, cast all your cares upon the Lord. Lord, hindi na ako makikinig sa maraming mga boses na nakakapagdulot lamang ng kalituhan, kundi, Lord, ang boses mo ang siyang mangusap sa akin, magbigay ng pag-asa, magbigay ng kalakasan upang lumakad ako sa daanan ng katotohanan. Because you are the way, the truth, and the life. I surrender myself to you. I ask you to come into my heart and be my Lord and Savior. Baguhin mo ako, Panginoon. Hindi ayon sa tawag ng mundo, hindi ayon sa mga iba't ibang boses, Panginoon, na nais maghari sa akin, kundi ang tinig mo, Panginoon, ang siyang susundin ko. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Kung sumabay ka sa aming dasal na may pananampalataya, congratulations! Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng desisyong ginawa. Please text or chat with us now. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ito ang Fast Report! Ikaw ba'y baon sa utang? Paano mo maiiwasan gumastos sa panahon ngayon? Alam niyo ba na ang mga Pinoy ay malakas gumastos? Saan? Mahilig mag-shopping, credit cards, damit, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Ayon naman sa taong bayan, kaya tayo baon sa utang ay dahil wala tayong pera, kaya nangungutang. Maliit yung sweldo. Kinulang ng pera. Siyempre gipit yung tao. Kung meron tayong biglaan na gastusin. Kasi sa pangangailangan. Para matugunan din yung mga gastusin sa bahay. Pinakamaganda kasi ng paraan para umiwas sa pagkautang ay nag-uumpisa yun sa paano paggastos natin. So babalik pa rin tayo sa tamang paggamit ng budget or pagbabudget muna. Maraming tao kaya nagkakautang, hindi nagkakasya ang budget nila. Dalawang dahilan, isa, hindi nagkakasya ang budget o kaya meron silang gustong bilhin na hindi nila kaya ma-afford. Dapat doon yung wastong paggamit ng budget. Alam niya ano yung ginagastos niya, alam niya kung magkano itinatabi, iiwas siya sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan bilhin. Kasi ang paggastos, merong need, merong want yan.
Isang para mabuhay, isang para masaya. So, balanse dapat. Pangalawang dahilan, marami sa atin gusto bumili ng mga bagay na hindi pa nila ma-afford o nahihirapan sila. So, marami sa atin gagamit tayo ng mga credit card or mga ibang paraan na pag-utang para mabili yung mga bagay-bagay na pwedeng hindi natin kailangan ngayon sa oras na to or siguro hindi pa natin ma-afford. Kamukha ng mga gadget or magta-travel, utangin na lang muna. No? Yun ang mga kadalasan nagiging sanhi ng mga pagkakautang ng mga Pilipino. Yan ang Facts Report. Grabe, no? Feeling kasi ng mga tao yung credit card cash. Hindi nila naisip utang siya, di ba? Ako naman lang naiisip ko, kasi ito yung kailangan natin, yung mga nagtuturo ng financial literacy education. Hindi naman binibigyang pansin ng mga tao yan eh. Pero kung mamumulat ka nga sa ganyan, and one thing, dito kasi sa atin ngayon, no, we are emerging economy. So, mabuti na lang at nagkakaroon na tayo ng middle class. Totoo yun, yung mga call centers nagbibigay ng hanap buhay. So, people now has money. All they need to do is how to wisely use it. Pero kung bibigyan mo silang pera, tapos wala silang kaalaman, talagang kaya ganyan ang nangyayari sa atin. Kaya nga sabi, people perish for lack of knowledge. Yes. Sonja, ito naman, may karanasan ka ba tungkol sa utang? Personally, ako hindi naman po ako nangutang. But unfortunately, nako, sana wag po akong tularan. Mga kababaihang nanonood dyan, nagpautang po ako sa aking dating nobyo. So, the bad thing about that was, nung naghiwalay kami, hindi naging masyadong smooth kasi kailangan ko siyang singilin. Kasi po, inutang ko lang din talaga yung pera niya. Parang pinihiram pa sa akin ng nanay ko, di ba? Talagang yung lesson po, don't share finances with someone who is not your spouse. Don't be one with someone financially. You are not one with under the covenant of marriage. So yun. Kaya sabi ko after that, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng man of God na marunong mag-steward ng finances that comes from you. So ayun naman, praise God naman po. Okay. Napangasawa ko naman po si Fidel. Yun ang pangasawa ko ngayon. Wow, masyadong empowering yung binatawan mong statement sa mga kababaihan. Kailangan nilang marinig yun. Yun. Samantala, sa susunod nating kwento, si Robert hinanap ang kanyang tunay na ama. Siya na kaya ang nakausap niya sa telepono? Ang kasagutan sa aming pagbabalik. Stay with us. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, we come together in unity and pray for the nation of Israel. Lord, we ask that you supernaturally intervene now. We pray for the peace of Jerusalem. Psalm 122 verses 6 to 9 says, "May those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels. For the sake of my family and friends, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. Surround Israel, surround your people now with your warring angels. May your set time come, O God. May the time of your favor now come, and may all the nations under heaven fear the name of the Lord. Prince of Peace, now come upon your nation. Will of God be done, not just all over Israel, but in all the nations of the Middle East. We also pray for the Palestinians, that you would somehow touch their hearts, that they would stop this senseless violence. And we also pray, Father, for all those that have lost their loved ones. Would you come and bring comfort, bring peace to the families whose hearts are so broken. Heavenly Father, we ask all these in the mighty name of Yeshua. Amen and amen. For the past 29 years, CBN Asia has been proclaiming Christ and transforming lives. We couldn't have done it without the help of our partners. We invite you to continue the journey with us and be a blessing to others. For your donation of 2,500 pesos, you will receive a limited edition CBN Asia statement shirt. Together, let's proclaim that God is good. Be a CBN Asia partner today.
Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Lumaki si Robert nang di man lang nakasama ang kanyang ama. Iniwan silang mag-ina na puno ng katanungan sa buhay. Walang childhood memory of father. In the first place, I was told that my mom was a single mother pala. There was still an emptiness. There was a shame, there was a little bit of embarrassment when people would say, "Oh, Robert, anong pangalan ng daddy mo pala?" I could not immediately straight answer those questions. One thing that I did in order to cope na walang papa or daddy is to be happy on the outside but actually a lot of emptiness on the inside. Another thing was to be in many activities just to entertain myself. But down deep inside there is of course a missing factor, and that is your dad. Sa puntong ito ng kanyang buhay, nasumpungan niya ang makapagpupuno ng kakulangan sa kanyang pagkatao, ang amang nasa langit. Actually, the Lord found me when I was 16 years old. Something happened there because I started to realize that God is a father to the fatherless. One thing that started my healing. Sa paglipas ng panahon, sinubukan niyang hanapin ang kanyang ama. I started to find his name, to look for his name on the phone book. Meron pang phone book during the time. And I found his name there. Sabi ko, aba, he is really real. He is really existing. Started to dial the number, and somebody answered on the other end. And then I heard a big voice over the phone and said, "Hello, do you know somebody by this name in Bacolod City?" I mentioned the name of my mom. And sabi niya, "Yes." And I said, "I am her son." Well, I went to the place, I knocked at the gate. The gate opened, there was a familiar face. Kayo po ba si Sir Arturo? I saw a man beaming with smiles and welcoming me. Kayo po ba tatay ko? Tay! I saw him, I said, "Wow, is this for real? Is this true? I'm seeing my dad for the very first time face to face." One of the things that I learned, especially in this experience, is God is a father to the fatherless. So even though if there is an emptiness and a vacuum, that is very good because God will be the one to come in. No human being can fill that emptiness except the Lord. And another thing is this, the Lord has His own timing, has His own season, and definitely the Lord's plan is healing. And for me, I had an inner healing when I met my dad for the very first time. Powerful, nakakatuwa naman yung kwento ni Robert, no, Pastor Alex. Kasi naman, pag hindi niya natagpuan yung tunay niyang ama, hindi siya kumpleto eh. Parang feeling mo, singaw ka lang. Parang may void talaga. Meron talaga, meron talaga. At saka, nagiging wayward sila eh. Pag wala silang revelation yes. nung tatay nila. But you know, kagaya nung sinabi ni Sir Robert kanina, God is the father to the fatherless. And I pray that God will really speak that truth in your hearts. And some of you are watching na siguro kagaya ni Robert, hindi nyo nakilala ang inyong ama, wala kayong relationship sa kanya, pwedeng he was absent or maybe he was there but he was really emotionally
unavailable or unfortunately baka abusive ang inyong naging earthly father, I want to repeat what Robert said, that God is the father to the fatherless, and He is a perfect father. He is not like our earthly fathers. And I want to pray right now for those who wants to receive healing sa fatherlessness. And at the same time, I'd like to pray for to release forgiveness as well to our earthly fathers. So if that's you, join us in this simple prayer. Lord, thank you that you are the perfect Father that no earthly father can imitate. Lord God, right now I receive that perfect love from you, my Heavenly Father. I pray, God, that I will have a revelation of who you are as my perfect Father. And right now, I want to release, God, forgiveness to my earthly father sa mga nagawa niya sa akin na pagkukulang. Panginoon, tulungan niyo po ako patawarin ang aking earthly father right now in Jesus' name. Father, I also pray right now, God, for those who don't have a relationship with their fathers, I pray, God, that you heal them, just what Robert has experienced, that inner healing that comes from you alone. Lord, we pray against that orphan spirit and that spirit of abandonment. But right now, God, I pray that every person watching right now will feel connected to you as their Heavenly Father. A Heavenly Father that will never leave them nor forsake them. A Heavenly Father who always will protect them no matter what. The Heavenly Father, God, who will be with them in good times and in bad times, who will celebrate with them, God, yung mga birthdays, yung mga tagumpay sa buhay, and who a perfect Father who will mourn with them in trying times. Father, I pray right now for all those who need that healing touch from you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung mayroon kayong katanungan sa buhay o prayer request, pwede kayong sumangguni sa ating mga trained prayer counselors. Bukas ang ating prayer center 24 hours a day, 7 days a week. Ang aming hotline ay 87370700. Pwede rin silang makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Susunod, ang TV premiere ng music video ni Neo Rivera na pinamagatang Alam Ko. Mga katanungan ni Neo sa Diyos, idinaan sa kanta. Abangan yan sa aming pagbabalik. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000555260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. May mga katanungan ka ba sa buhay na pilit mong hinahanapan ng kasagutan? Hindi ka nag-iisa. Ganyan din ang naranasan ni Neo Rivera. At dahil sa karanasang yon ay nabuo niya ang kantang Alam Ko. Here's the latest from Reverb Worship, the music arm of CBN Asia. Alam Ko by Neo Rivera. Bumubulong sa hangin na luha ba'y mapapawi pa? San ba to? San ka pupunta? Tinatago sa ngiti, mga sugat at hapdi. Pinipilit, paano ba? Ano matakasan? Di mo kailangan pang sabihin tama na. Di mo kailangan bigkasin ayaw mo na. Hindi mo pa man nasabi, alam ko laman ng damdamin. Di mo kailangan pang sabihin dahil alam ko na.
bawat bay napupunan ng mga tao sa paligid. Lahat sila'y paikot-ikot lang. Kahit pa ilang ulit na sumuko ka, yakap kita, di mo mandama. Ikaw sa akin mahalaga, walang hanggang sandala. Di mo kailangan pang sabihin tama na. Di mo kailangan bigkasin ayaw mo na. Hindi mo pa man nasabi, alam ko naman ang damdamin. Di mo kailangan pang sabihin dahil alam ko na. Yakap-yakap sa gitna ng kadiliman. Noon, ngayon at bukas, pag-ibig ko'y wagas. Di mo kailangan manasabi. Hindi mo pa man nasabi, alam ko naman ang damdamin. Di mo kailangan pang sabihin dahil alam ko na. Di mo kailangan pang sabihin tama na. Di mo kailangan bigkasin ayaw mo na. Ay, di mo pa man nasabi, alam ko naman ang damdamin. Di mo kailangan pang sabihin dahil alam ko na. If you want to play Neos, alam ko, over and over again, kagaya namin, you can watch it on Reverb Worship PH on YouTube and Facebook. Aside from music videos, we also upload inspiring interviews, memes, and more. Kaya naman, search, subscribe, and share Reverb Worship PH. Sa buhay, pilit ka bang nilulunod ng mga problema? Binabagabag ka ba ng mga samot-saring katanungan? Lumapit ka sa ating Panginoon. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kaya anuman ang inyong sitwasyon ngayon, lumapit at magtiwala kay Lord. Siya ang bahala, relax ka lang, sagot ka niya. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye. Niloloko mo ba ako? Yung totoo, sabihin mo, niloloko mo ba ako? Pinapipili ko siya. Sabi ko, sino bang mahal mo, ako o siya? Parang tingin ko sa sarili ko, I will never be as clean as I wanted to be. I'm grateful that God has saved me and gave back my dignity. I have to stop. Gusto kong mabalik yung respeto ko sa sarili ko. Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kasi alam ko, Lord, na conviction mo na to sa heart ko.